Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ay share ko po sa inyo kung paano nakapagdumi ang aking anak. So napakalaki po ng kanyang mga dumi at may mga ginawa po kong paraan at mga iniwasan po ko para siya po ay makapagdumi. So i-share ko po ito sa inyo. Ako nga po pala si Regine and welcome back to my channel or welcome to my channel. At sana don't forget to subscribe and like my video. So, story time nga po pala. So, yung anak ko po ay 3 years old at lagi po siyang nagkakaroon ng malaking dumi at nahirapan po siya. Minsan, siya po ay natatrauma na mag-dumi kaya nga lagi siyang umiiyak or nagtatago kapag siya ay magdudumi. So, kaya nga po ang ginawa ko is nakaraan ay nagpa-check up din kami kung anong dapat kong gawin. Pero, ang sagot sa akin ng doktor ay, kailangan ko lang rin pala siyang pakainin ng mga ma-fiber na mga gulay at prutas at painumin ng maraming water. Pero, syempre, hindi naman ganun kadali, mga moms, di ba? Na kapag yung anak mo, hindi naman ganun talaga mainom ng tubig. Pero, may time na kapag binibigyan ko nga siya ng tubig, nakakapag naman siya, hope naman siya agad. Pero, yung trinay ko painom sa kanya ng juice. Ayun ay, nagabili kami ng pack ng sachet ng juice. Tapos, at tinintunan ko sa tubig. Tapos, yung pinapainom sa kanya, nakainom siya ng 1 liter. Tapos, nakapag-poop siya. Kasi, alam mo yan, nakatrauma talaga na, yung mga bata, di ba? Nag-iiyak sila, naawa talaga ako. At sobrang laki talaga, hindi ma-flush sa toilet. At ang ginagawa ko rin pala ay, maliban sa juice, water, kung meron sana kayong blender, mga moms, pwede yun na mag-blender kayo ng mga prutas, or gulay, pag samasamahin nyo na at painom sa kanya kasi grabe talaga nakakawa talaga sa kanya. Naawa talaga ako sa kanya, sorry. Naawa talaga ako sa kanya kapag nakita ko siya na ganun yung sitwasyon niya kapag umiiyak siya at nagatago siya. Tapos, hindi pa siya yung time na yan, hindi pa siya marunong umupo. Kailangan pa talaga siyang turuan umupo kung paano talaga yung tama. Meron naman po siyang potty. Nag-potty train naman ako sa kanya kasi ayaw niya na talaga siya, natatakot talaga siya na magdumi. Kaya, ayun pero tinay ko rin yung 4 na siya, tinay ko na talaga siya na sabihin na kailangan mo talaga magdumi sa potty mo or matuto talaga kasi mag-school ka na nga next year. Yung sinasabi ko sa kanya. So, yun po yung ginawa ko, yung sinabi po ng doktor na kailangan pakainin ko ng mga gulay, prutas, tapos pinainom ko sa kanya, pinapainom ko siya ng maraming tubig. At kung kailan na uhaw ako, bibigyan ko rin siya ng tubig, ganyan. Tapos, sinali ko rin pala yung pagpapakain sa kanya ng mga gulay at prutas. So, pinapakain ko siya ng mga vegetables. Pinapatry ko sa kanya kahit konti-konti lang kasi alam ko naman yung anak ko, hindi naman talaga makain talaga ng gulay. Pero, gusto niya yung mga watermelon, yung mangga, gusto niya yun. At saka, dati gusto niya rin yung saging. Gusto niya rin yung saging. Pero, pinagbabawalan ko siya konti or binibigyan ko na lang siya ng konting ganun kasi nakapagpatigas po yun ng po at ng dumi. Kaya, binawasan ko po talaga yun at hindi ko na halos pinapakain sa kanya yun. Yun yung dapat nating isa pang bawasan or iwasan, mga moms. Tapos, yung dapat niyang iwasan ng mga 1 to 3 years old, lalo na 1 to 3 years old talaga, ay tinapay at biskuit at lalong-lalo na yung chocolate kasi alam naman natin yung chocolate ay gustong-gusto ng mga bata. Try nyo pong iiwas yung mga anak nyo sa pagkain ng chocolate talaga. Kahit na yun yung favorite nila, di ba? Kasi, hindi na ako magabanggit ng brand na talaga. Maano po talaga yung chocolate ay nagpapatigas at nagpapahirap. Nagsabi pa ng friend ko,
para siyang kumakapit daw sa bituka ng bata. Lalo na yung 1 to 3 years old ay hindi pa masyadong maganda yung, hindi pa na ano talaga yung tiyan nila. Tapos may time din yan na yung anak ko ay parang kapag tulog siya kapag gabi, kinakapa ko yung tiyan niya kasi nahilot ko nga. Kasi minsan talaga na ano na ako, nasabi ko, kailangan mo mag-poop na, kailangan mo talaga dumi. Kaya hinihilot ko yung, minamassage ko yung tummy niya. Kasi lang, lalo naman ako kinakabahan kasi nga yung mayroong time na ano, parang matigas na yung tiyan niya, na sabi ko, Lord, sana po, nagka-pray na ako, sana po mailabas niyo na ito kinabukasan, at sana mawala. Grabe talaga yung prayer ko. Tapos, pero ngayong 4 na siya, hindi na rin po siya ganun ka. Yun na, dito na nag-start yung 4 na. Kaya sabi ko, sa ko lang na-realize, siguro yung 1 to 3 years old ay, ano talaga, hirap talaga sila magtunaw ng, ano nila, ng kinain nila. Kasi ngayon yung 4 na siya, marunong na siya pong marunong na siya mag-poop magdumi ng sarili, ng ano niya, ng siya lang. Na marunong na siya hindi na siya natatakot. Dati kasi yung 3 years old siya, yung huling mga months, yung bago siya mag-4, dun siya parang hirap na parang, sabi ko, anong dapat kong gawin dito? Kasi, ano naman pinapakain ko na rin naman siya ng gulay, tapos hirap pa rin talaga siya. Pero yun, pinag-pray ko. Tapos, lalo na yung mangga, laking tulong talaga yung mangga sa akin, mga mamshi. Ayan. Yung mangga, kasi yung mangga po, syempre ma-fiber yung mangga. Tapos, hindi na talaga namin tinatanggal sa aming, yung mangga kasi, yun din ngayon na-proven and tested ko rin na, yung mangga pala is, magaling pala siya talaga magpaano. Ilang oras lang hintayin mo makakapag dumi talaga yung bata. Nang hindi masakit, na matutulungan talaga yung bata na mailabas yung ganun kalaking poop or dumi. Yun. Iwasan natin mga moms na pakainin yung anak natin ng mga lalo na kapag nasa edad pa lang sila ng 1 to 3 po. So, yun lang yung share ko. Alam ko naman na thank you for watching mga moms, and prayer lang po ang dapat namin gawin lalo na kapag ako kasi amado talaga ako, maiyakin talaga ako pagdating sa anak ko, tapos parang nag-aalala na ako yan kapag may mga nangyayari sa kanya, parang talaga ako na sana ma-overcome niya yun, and lagi ko pinag-pray na sana tulungan ni Lord yung anak ko. Pero, ayun nga, na-overcome na ng anak ko. Sabi ko, thank you Lord, thank you Lord, kasi akala ko dati parang, yung may time na parang hindi niya talaga mailabas. Alala ko lang talaga. Pero, ayun, thank you Lord, at salamat sa panonood sa akin. Salamat sa, gusto ko talaga ma-share yung mga nangyayari sa akin bilang isang nanay, kasi sabi ko, marami akong matutulungan kapag i-share ko. Kahit hindi ako magaling magsalita, pero gusto ko kasing makatulong, kasi ako, ko rin talaga yan yung mga, mga nanay na gustong malaman ko anong nangyari sa anak nila, kung anong dapat gawin, anong dapat gawin lang. Ganun ako na nanay. Tapos nag-search din ako, pero walang sagot yung ibang mga tanong ko. Kaya nga sabi ko, ngayon na alam ko na gusto kong i-share yung mga dapat na malaman din ng ibang mga nanay. Lalo na yung mga ngayon pa lang, di ba? First timer. Di ba? Ang hirap maging first timer na nanay. Kaya nga, sinishare ko yung mga knowledge na natutunan ko sa pag-alaga ng anak. So, yun lang. Salamat sa panonood, and sana huwag niyong kalimutan na mag-subscribe and mag-like sa aking video. Bye-bye!